Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord, for the glory of God the Father. Sinabi sa Philippians 2 verse 10 to 11, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama. Kapatid, totoo ang sinabi ng salita ng Diyos na darating ang takdang panahon sa araw ng madakila ang Panginoon, sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, ang lahat ang tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabi, siya lamang ang Panginoon. Sa panahon natin ngayon, marami nang hindi naniniwala sa Diyos, marami ng atheist na tinatawag, marami ang iba't iba ang religion, kapatid. Pero darating ang takdang panahon, ipufulfill ng Panginoon itong salita niya na ang lahat ng creature nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at tatawagin siyang Panginoon. Kung ikaw na atheist, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kung kaya naririnig mo to, kung ikaw na atheist, hindi ka naniniwala sa Panginoon, hindi ka nagpapakumbaba sa Lord, kapatid, darating ang panahon, huwag mong hayaan na doon mo palang tatawagin, doon ka palang hihingi ng tulong sa Panginoong Hesus na siya, ikaw iligtas niya, ikaw ay tulungan niya. Dumating ang takdang panahon na nahahatiin ng Panginoon ang mga tao, magbubuko din ng Panginoon ang mga banal sa makasalanan. Huwag mong hayaan, kapatid, na sa araw ng paghuhukom ay doon ka pa lamang hihingi ng tulong sa Panginoon, doon ka pa lamang tatawag sa Kanya ng Lord, iligtas mo ako. Sapagkat no ikaw ay nabuhay sa mundong ito, hindi ka naniwala, hindi ka sumunod sa utos, kapatid, darating ang panahon na yon na mapupulpil ang salita ng Diyos. Hindi man ngayon, imposible man mangyari sa panahon natin ngayon. Kasi kung titignan natin yung paligid natin, mga tao sa paligid natin, pinagtatawanan ang salita ng Diyos, pinagtatawanan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Yung mga nagpupuri daw sa Diyos, baliw daw. Kapatid, darating ang panahon, ang lahat ng mga tao sa bawat lipi, lahi at bansa ay tatangis sa Panginoong at hihingi silang tulong, doon sila magsisisi. Huwag mong hayaan, kapatid, na dumating ang panahon na doon tayo magsisisi sa araw ng paghuhukom, sapagkat pag nandoon na tayo humarap sa Panginoon, yun na yung final judgment. Hindi na natin kahit pwedeng ipabago yung ating sarili, hindi na tayo doon pwedeng magpakumbaba sa Lord. O pwede tayo magpakumbaba doon, pero wala nang kapatawaran doon, kapatid. Totoo ang sinabi ng salita ng Diyos na darating ang panahon na ang lahat ng nilalang na nasa langit, lupa at nasa ilalim ng lupa ay magpupuri sa Kanya, tatawag sa Kanya ng Panginoon, hihingi sa Kanya ng tulong. Ang Panginoon, iligtas mo, kapatid. Huwag natin hayaan na ngayon naririnig natin ang salita ng Panginoon, huwag nating hayaan na tayo doon pa lamang natin kikilalanin ang ating Diyos. Doon pa lamang tayo magpapakumbaba sa Panginoon, doon pa lamang tayo aamin sa Kanya na kailangan natin siya. Sa araw na mahayag ang paghahari ng Panginoong Jesucristo, sa araw ng pagbabalik niya, ibubukod niya ang mga banal sa makasalanan. Sinabi sa Matthew 13, ibubukod niya ang mga banal sa mga makasalanan, at ang mga makasalanan, yung mga sinawalang bahala ang salita niya, at yung di nakinig sa panawagan ng Diyos, kapatid, uutusan niya ang kanyang mga anghel, at yung mga taong ito ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Kapatid, wala na tayong magagawa doon kapag inutos na ng Panginoon yun. Hihingi ka ng tulong sa Panginoon, doon ka palang tatawag sa Panginoon, Lord, iligtas mo ako. Kapatid, wala nang kaligtasan sa araw na iyon, dahil ang kaligtasan ay nandito lamang sa mundong ito. Araw-araw na tayo na pinapaalalahanan ng Panginoon, araw-araw na nananawagan ng Diyos sa atin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magseryoso sa ating relasyon sa Kanya. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, na tayo ay matalikuran natin ng mga kasalanan sa atin na namumuhay sa atin. Kapatid, hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pero kung yung kasalanan ay namumuhay sa atin, ito yung nagpaparumi sa atin sa Diyos. Ito yung nagiging kaaway tayo ng Diyos kapag yung kasalanan hindi natin sinusuko. Kaya, kapatid, magpakumbaba tayo sa Panginoon, at dito pa lamang sa lupang ito, sa mundong ito, ay kilalanin natin ang Panginoon at basahin natin ang Kanyang mga salita para malaman natin ang katotohanan at hindi tayo maligaw ng maling katuruan. Kasi, kapatid, kaluluwa natin na nakasalalay dito. Kung aasa na lamang tayo, kung makikinig na lamang tayo sa pari, sa pastor, sa ministro, kapatid,
Sa Panginoong Jesucristo ka humingi ng karunungan, kay hintulutan niya na mabuksan ang iyong kaisipan sa katotohanan, hindi madamot ng Diyos sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa iyo ng karunungan at magpapaunawa sa iyo ng lahat ng katotohanan. Huwag mong iasa na ang pananampalataya mo ay nakabase lamang sa napakinggan mong pari, pastor, ministro o kung sino mang tao. Dahil ang sinabi sa Jeremiah 17 verse 5, sinasabi ng Diyos, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin iaasa lamang ang ating pananampalataya base lamang sa mga naririnig natin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, susumpain niya ang mga tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao lamang. Kapatid, ang nais ng Diyos, sa Kanya tayo lalapit. Kung ikaw man ay nagugulahan kung ano ang katotohanan, magpakumbaba ka sa Panginoon, aminin mo sa Kanya na tayo ay tao lamang at limitado ang ating kaisipan. At kapag nakita ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin ang katotohanan. Nang sa gayon ay alam natin kung ano ang ating tatahakin, kapatid. Makipot ang daan patungo sa buhay at kakaunti ng daraan doon. At marami ang umaayaw sa kabanalan sapagkat minamahal nila ang kasalanan. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan at yun ang dinalakaran ng marami, kapatid. Ngayong naririnig natin ang mensahe ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang salita na kapag narinig natin ang kanyang mga salita ay huwag nating tigasan ang ating mga puso, kapatid. Magpakumbaba tayo sa Panginoon habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Huwag natin hayaan na sa araw ng paghukom doon lamang tayo luluhod at hihingi ng tawad sa Panginoon dahil nandito lamang ang kapatawaran ng Diyos. Kaya kapatid, habang may oras pa, hanapin natin ang Panginoon habang siya ay malapit pa. Seek the Lord while He may be found and call upon Him while He is near, kapatid. Sapagkat darating ang araw, darating ang panahon, malapit na hindi na siya matatagpuan ni numan. Darating ang panahon na magiging huli na ang lahat at hindi na siya matatagpuan ng kung sino man. Kaya ito yung panawagan niya sa atin, kapatid, na hanapin natin siya habang siya ay malapit pa. Hanapin natin siya habang siya ay nandito pa. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Hinihintay tayo ng Panginoon at tayo ay lumapit sa Kanya at buong puso na isuko ang buhay sa Panginoong Hesus at tumalikod sa ating mga kasalanan. Dahil hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Hindi niya nais na tayo ay mawalay sa Kanya ng pangwalang hanggan. Kaya kapatid, nangungusap ang Panginoon sa atin, talikuran na natin ang kasalanan, lumakad na tayo sa kabanalan. Dahil sinabi sa Hebrew 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Ayun lang, kapatid, lagi mong tatandaan na Jesus loves you and so do I. God bless you.